Sige po, buksan po natin sa Aklatang Kawikaan, Proverbs sa English. Kawikaan 31. Mga Kawikaan, chapter 31, verse 30. Mga Kawikaan, chapter 31, verse 30. Kung nakita na po, ay basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang ilindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Once again, brothers and sisters, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Kaya ngayon, nais ko pong idetalya po sa inyo yung regarding po sa pagkatakot sa Panginoong Diyos. Mahalaga po yung pong God-fearing o yung pong pagkatakot sa Panginoon. Ito pong babae na ito, hindi siya katulad ng mga babae dito po sa mundo na nakikita po natin sa mga lansangan. Yung mga babaeng mayroong mga hiyas, magaganda, mayroong pong mga napapalumutian. Hindi ito yung babaeng nasa Proverbs chapter 31. Kundi ang mga babae na ito, mula po sa Proverbs chapter 31, ito po ay mga naligtas na ng mga Kristyano. Okay? Pero hindi ko po ipo-point out dito yung regarding sa mga sisters, kundi sa ating pong lahat. Ano po ang connection nito sa ating pong buhay Kristyano? Sino kaya itong babae na ito? Ito po yung isa sa mga babaeng nandun sa book of Joshua. Puntahan natin. Joshua chapter 2. Sorry po, before tayo magpunta sa book of Joshua, lagyan po natin ng tanda. Punta muna tayo sa Aklatang Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11 verse 31. Verse 31, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Kaya mga kapatid, muli po natin pag-aaralan yung pong kwento dito po sa Biblia, ang tungkol naman po sa buhay ni Rahab. Ito pong si Rahab, siya po ay upaang babae. Na ibig sabihin, siya po ay makasalanan. Sa panahon po noon, ito pong makasalanan na ito pong si Rahab, ito po, makikita po natin kung gaano po karumal-dumal yung kanyang kasalanang ginagawa sa harapan ng Diyos. Pero mula nung araw na nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan po ng bagay na nabilitaan niya sa mga Israelita, narinig niya yung bali-balita, tinahak ng mga Israelita yung pong dagat na pula, tapos nagkaroon po ng paghawi. Dumating po yung Red Sea crossing, nabilitaan po ito ni Rahab. Ngayon, dahil sa nabalitaan niya yung bagay na ito, mas lalo niya nakilala ang Panginoong Diyos. Nagkaroon siya ng takot sa Panginoon. Kaya sa point na ito, pinagbigyan niya ng pagkakataon yung po mga espiya ni Joshua na tumira doon po sa kanyang tahanan. Kasi alam po nito pong si Rahab, mayroong iisang Diyos, yung Diyos na magliligtas sa kanya, pati sa kanyang sambahayan. Kaya kanya pong tinanggap yung pong mga espiya para sakupin, hayaan niyang sakupin yung pong lupain ng Jericho. Para ikwento ko po yung detalye ng story nito pong si Rahab, punta po tayo sa book of Joshua. Joshua chapter 2, sa verse 1. Babasahin ko po. Si Joshua, na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Shittim na 2 lalaki, bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo,
tignan ninyo ang lupain at ang Jericho, at sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae, na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Punta tayo sa verse 12 hanggang verse 13. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon, yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda, na ililigtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. Kaya sa pagkakataon na ito, kaya nga lang naikuwento ko po sa inyo kanina, nagkaroon po ng takot ito pong si Rahab, yung pong upaang babae. Nakilala niya po ang Panginoong Diyos. That's why, nung time po na ito, si Joshua, nagpadala po siya ng 2 espiya doon po sa lupain ng Jericho. Bakit? Kasi utos ng Diyos kay Joshua, sasakupin nila yung pong lupain ng Kanaan. Pero para simulan yung pagsakop ng lupain ng Kanaan, sisimulan po muna nila doon po sa may maliit na lupain, na ang tawag ay Jericho. Lupain ng Jericho. Hindi po ito malaki. Yung Jericho, ito po ay napakaliit lang po na lugar. Kaya dito po nila sisimulan yung pong pagsakop ng lupain ng Kanaan. Sisimulan nila doon po sa may land of Jericho. Sa pagkakataon na iyon, pagpunta ng 2 espiya, alam na po ni Rahab na itong dalawa na ito ay mga tauhan po ng Panginoong Diyos. Kaya kanya pong tinanggap sa kanya pong tahanan. Okay? Ito po ay hindi coincidence. Ito po ay pangyayari kung saan ang Diyos, inihanda niya yung bagay na ito para po sa kaligtasan nito pong si Rahab. Kaya makikita po natin yung pong pagkilos ng Diyos. Alam ng Panginoon kung sino yung taong totoong naghahanap sa Diyos, nagnanais po ng kaligtasan. Kaya gagamitin ng Diyos yung pong tao na ito para iligtas po siya. Mayroon pong gagawin ang Diyos para iligtas po tayo. Ganun din po sa buhay po natin. Hindi tayo coincidence. Kaya tinatawag itong God's providence kasi nung araw na naunawaan po natin yung pumbiyaya ng Diyos, nag-desire din po tayo ng kaligtasan. Nung araw na tayo po ay natakot sa Panginoon, nakita po ng Diyos yung ating puso. Kaya sa pagkakataon na ito, binuksan ng Panginoon yung puso nito pong si Rahab. Ganito din po sa buhay po natin bilang mga Kristyano. Noon tayo po ay mga suwail. Pero noong nanonood tayo ng Bible Seminar, unti-unti napabago yung ating puso. Nagkakaroon po tayo ng mapagkumbabang puso, kaya nung araw po na yun, tinulungan po tayo ng Diyos, maunawaan yung pong Ebanghelyo. Mga taga-Roma, punta tayo. Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 28. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kaya sabi po na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya ito po yung providence ng Diyos. Una, inaalam ng Diyos kung sino yung talagang mga taong naghahanap ng tunay na kaligtasan. Yung mga taong talagang natatakot sa Panginoon Diyos. Pagkatapos, tutulungan ng Diyos na buksan yung ating puso, katulad po nito pong si Rahab. Hindi lang po si Rahab, maski rin po sa New Testament, ito pong si Lydia, binuksan ng Diyos yung pong puso nito pong si Lydia. Kaya naligtas po ito pong si Lydia. Ganun din po, nag-desire ito pong si Rahab, maligtas siya, pati po yung kanyang sambahayan. Kaya tinulungan po siya ng Diyos na maligtas. Okay? Kaya alam na po ng Diyos, mayroong isang upahang babae doon po sa lupain ng Jericho. Nais po ng Diyos talaga lusubin, wasakin yung pong lupain ng Jericho. Pero nakita ng Panginoon, mayroong isang babae naghahanap ng tunay na kaligtasan. Kaya ginamit niya yung 2 espiya para iligtas ito pong si Rahab po na ito. Kaya ganoon din po sa atin, yung kaligtasan hindi po ito coincidence na nangyari lang. Kundi nakita ng Diyos yung puso mo, nagnais ka ng kaligtasan. Sa 1 Korinto, chapter 1,
Unang Korinto, chapter 1, verse 26 hanggang verse 27. Sapagkat tignan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan, upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan, upang kanyang hiyain ang malalakas. Kaya dito po mga kapatid, makikita po natin kung paano tayo tinulungan po ng Diyos na maligtas. Kasi hindi po nais ng Diyos iligtas yung mga mayroon po mapagmataas na puso. Lalo na po sa kanila po na mga mayayaman. Hindi sila nagdi-desire na maligtas po sila. Mas kanino pa po talaga nagdanais yung kaligtasan? Sa mga taong mahihirap. Kaya tingnan niyo po sa mga probinsya, kapag nag-e-evangelize ka, madali po para sa kanila mag-invite. At madali po para sa kanilang maligtas. Pero dito po sa Manila, kung mapapansin po ninyo, kahit ilang beses na po natin in-invite yung po mga tao, ang hirap para sa kanilang maligtas. Ano po ang dahilan? Kasi sa mga taga Manila, sila po ay, iniisip nila sila po ay matatalino, ayon-sunod sa pamantayan po ng tao. Kaya dito po makikita po natin, ang Diyos, tinatawag niya yung mga tao, mayroon pong mapagkumbabang puso na naghahanap ng tunay na kaligtasan. Somehow, katulad din po sa atin, dito po sa ganitong paraan tayo iniligtas ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon, binuksan ng Diyos yung ating puso para po tayo ay maligtas. Naiintindihan niyo po? Ito po yung unang kwento mula po sa buhay ni Rahab. Pangalawa, balik tayo sa aklatang Joshua, chapter 2. Sa buhay natin, pagkatapos na tayo po'y maligtas, hindi pa po natatapos yung ating pong Christian life. Meron pong papasok sa ating kalaban. Sa Joshua chapter 2. Chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Verse 2, at ito'y ibinalita sa hari sa Jericho na sinasabi, tignan ninyo, may mga lalaki mula sa Israel na pumasok dito ngayong gabi upang siyasatin ang lupain. Kaya makikita nyo po sa verse 2, pagkatapos po tanggapin ito pong si Rahab, yung pong dalawang espiya, mayroon pong kalaban. Yung kalaban na ito, nasaksihan po niya. Yung dalawang espiya, pumasok doon sa tahanan nito pong si Rahab. Kaya yung pong tao na ito, ipinaalam niya po doon po sa hari ng Jericho. Ano pong sabi niya? Mayroong dalawang espiya pumasok sa bahay nito pong upahang babae na ito. Kaya ano pong gagawin niya? Verse 3, kaya't ang hari ng Jericho ay nagpasugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. Sila'y naparito upang siyasatin ang buong lupain. Kaya pagpasok pa lang po ng dalawang espiya, mayroon agad kalaban. Ganito po sa buhay natin, mayroon tayong kalaban agad. Dito po agad papasok sa Satan after salvation. Miski po, di ba? Before salvation, andun po. Si Satan kumikilos na para hindi tayo maligtas. But at the same time, nung naligtas po tayo, si Satan kumikilos din para tayo po ay atakihin. Kaya meron po mga naligtas na pagkatapos po ng Bible seminar, yung mga naligtas na, karamihan po sa kanila, tinukso nito pong si Satan. Kaya tingnan niyo po, ang dami sa mga naligtas, hindi po nagpapatuloy sa loob po ng church. Ano po ang dahilan? Kasi niyuyugyug po sila ni Satan para lang hindi po sila makapag-abide sa loob po ng church. However, ligtas na sila, pero yung kanila pong Kristyano pamumuhay, bagsak na bagsak. Kaya tayo po ng mga Kristyano, hindi po pwedeng maaaring mangyari po sa atin yung bagay na ito. Kung talagang totoong ligtas na tayo, sabi po ng Biblia, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan para sa akin? Tayo po. Ano yung isusukli natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya para sa atin? Araw-araw ba tinatanong natin yung ating sarili na katulad po nito? Paano natin susuklian yung Panginoon sa napakadakilang pag-ibig niya na ibinigay sa atin? Pero isipin mo yung inyong sarili, baka kayo po ay natukso na rin. Na baka kayo ay pumasok na rin po sa temptation kung saan si Satan
yung pong kumokontrol ng inyong pong buhay. Huwag po sanang mangyari yung bagay po na ito. Okay? Kasi baka mangyari, maging katulad po tayo ng nasa Lucas chapter 22, kung saan maski po yung mga alagad ni Jesucristo, niyuyugyug po ni Satanas para lang po magkaroon po ng distraction sa kanila pong buhay kasama si Kristo. Lucas chapter 22, punta tayo. Lucas chapter 22, verse 31. Lucas 22 verse 31. Ito po ang salita ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Simon, Simon, narito, hiningin ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Ano po yung ligligin gaya ng trigo? Sa English, ito po yung inuuga, sinishake po ni Satanas. Gaya daw po ng trigo. Sila po ay nililiglig para lang sila po ay magkalat-kalat. Nakalaunan, hindi na po sila sumunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya, sa buhay din po natin, katulad din po tayo ng mga alagad. Pagkatapos ng kaligtasan, tayo po ay liligligin din po ni Satan. Ito po ay nangyayari maski po sa mga alagad. Okay? Kaya tayo po, minsan diba sa loob ng church, ano po ang nangyayari sa atin? May nakakapasok din po na kasalanan. Kasi nga, the more na nililiglig tayo ni Satan, o paano po yun, di ba? Sabog po yung trigo, yung wheat. Sabog po siya. Ibig sabihin, meron pong nakakapasok na kasalanan maski po sa loob ng church at maski po sa labas ng church. Kaya yung church, niyuyugyug po ni Satan para po yung kasalanan magkalat-kalat, pumasok maski po sa loob ng iglesia. Kaya wag po sana mangyari po sa atin ito. Kung may napapansin po kayong kasalanan maski po sa loob ng church, kailangan po nating i-forsake. Minsan may mga bagay na naririnig ako mula po dito sa loob ng church. Yung mga kapatid, kahit na matagal na, o yung iba, nagpapatugtog pa rin ng mga makamundong bagay. Kaya habang nandun ako sa office, naririnig ko yung mga bagay na yun. At kahit saan ako magpunta, kasama mo yung mga kapatid, may mga ganun kang naririnig. At minsan, yung pong mga birong hindi nararapat. Yung mga birong hindi po nakakatuwa. Yung birong mukha naman siyang tama, mukha naman siyang okay, pero nakakasakit na tayo sa mga kapatiran. Yun po yung magiging sanhi upang tayo po ay magwatak-watak. Kaya sabi po ni Jesucristo, ano po nangyayari sa verse 31? Hiningin ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Tayo po, nililiglig din po yung church. Gaya po ng trigo. Kasi sa loob ng trigo, kapag nililiglig po yan, magkakalat-kalat po yung po mga trigo po na ito. Kaya wag po sana maging katulad po sa atin. Sa loob ng church, may nakapasok na kasalanan, mahirap po sa bagay na iyon. Kasi kapag nakapasok po yung sin, pwede yan makasanhi. Ma-adapt po ng ibang mga brothers and sisters, lalo na po ng mga bago. Ano po iisipin nila? Okay lang pala yung ganun. Pwede pa na natin gawin yung ganung bagay. Kasi yung mga naligtas na nauna sa atin, ginagawa nila. Kaya maging careful po tayo mga kapatid, especially tayo po mga youth group, mga kabataan. Mas prone tayo pagdating po sa kasalanan. Okay? Yung bagay na ito, kailangan po natin pagkaingatan. Unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro, chapter 5. Punta tayo sa verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad na leyong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya the more na gumagawa tayo ng kasalanan, isipin natin baka ito ay nasa loob na tayo ng temptation ni Satan sa pakana ng dyablo. Kaya careful po, brothers and sisters. Wala naman po tayong pinatatamaan, pero especially regarding po sa pagbibiro ng hindi nararapat, kung sumusobra na tayo, suriin natin yung ating sarili. Okay? Especially, alam po yan ng mga kapatiran, lalo na po ng mga matatagal na. Kapag nakikita nila kayo, mali na yung inyo pong ginagawa, iiwas na lang po yan sila.
sa halip na makasakit po sila. Sa halip na mapagsabihan po nila kayo, iiwas na lang po sila. Ipagpipray na lang po nila kayo. Pero paano po yung mga bago? Sila po ang makaka-adapt. Maiimpluwensyahan po ninyo sila. Iisipin nila tama yung inyo pong ginagawa. Kaya maging careful po tayo pagdating po sa kasalanan. Huwag po sana tayong ligligin. Although nangyayari po talaga ito, maliliglig po tayo ni Satan, pero huwag tayong magpapa-apekto. Okay? Dapat maging katulad po tayo ng puso na katulad po ni Rahab. Balikan po natin, Joshua chapter 2. Na kahit meron pong kalabang pumasok, hindi po nagpatinag. Ito pong si Rahab. Ano po ang dahilan? Si Rahab, hindi po siya Israelita. Siya po ay isang kababayan mula po sa lupain ng Jericho. Kaya yung kanila pong kalaban ay kapwa niya rin po kababayan. Tingnan niyo po, Joshua chapter 2, hindi po siya nagpatinag. Verse 4 hanggang verse 6. Subalit isinama ng babae ang dalawang lalaki at naikubli na sila. Pagkatapos ay sinabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko alam kung taga saan sila. Verse 5. Sa oras ng pagsasara ng pinto ang bayan, nang madilim na, ang mga lalaki ay lumabas at hindi ko alam kung saan sila pumunta. Habulin ninyo sila kaagad, sapagkat aabutan ninyo sila. Verse 6. Gayunman, kanyang napaakyat na sila sa bubungan, at ikinubli sila sa mga tangkay ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. Kaya kung maaalala niyo po ninyo, yung pong dalawang espiya na ito ay pinapasok nito pong si Rahab sa kanya pong tahanan. Nabalitaan po ito ng kanya pong kaaway, isinumbong doon po sa hari ng Jericho. Ano po ang sinabi ng hari ng Jericho? Puntahan mo si Rahab, kausapin mo, hanapin ninyo kung saan nagpunta yung dalawang espiya. Kaya yung pong tauhan po ng hari ng Jericho, pumunta po doon po sa bahay ni Rahab. Tinanong po si Rahab, nabalitaan namin may dalawang espiya pumapasok dito sa buhay ninyo. Nasaan siya? Kaya ano po ang sabi ni Rahab? Sa verse 4, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin, ngunit hindi ko alam kung taga saan sila. Ano pa? Sa verse 5, nagdahilan siya. Nagsinungaling po ito pong si Rahab para lang hindi mahuli yung pong dalawang espiya. Pansinin niyo po mga kapatid, si Rahab, hindi po siya taga-Israelita. Siya po ay taga-Jericho. Okay? Yung kanya pong mga kababayan, yung kalaban po ng Israelita, maaari dapat po maging kakampi nito pong si Rahab. Pero kanino po pumanig ito pong si Rahab? Doon po sa mismong kalaban. Nang ibig sabihin, pumanig siya sa mga Israelita. Ano ang dahilan bakit pumanig ito pong si Rahab sa mga Israelita? Kasi nakita ni Rahab, mayroong tunay na Diyos doon sa mga taga-Israelita. Natakot po siya sa Diyos, kaya kanya pong tinanggap yung dalawang espiya na ito. Kaya kung papansinin po ninyo, si Rahab, sinakripisyo niya po yung kanya pong hometown, yung kanya pong lugar dito po sa Jordan. Hahayaan niya po na sakupin yung lupain ng Jericho, basta lang magkaroon siya ng kaligtasan. Hindi siya nagpatinag doon po sa kalaban po. Hindi siya nagpatinag doon po sa hari ng Jericho. Kaya ano pong ginawa niya? Nagsinungaling pa po siya. Maski yung sarili niyang bayan, pinagsinungalingan niya. Ano po ang mahalaga sa kanya? Ang kaligtasan. Ganun din po. Sa buhay natin, before tayo maligtas, nakasanayan din po natin yung buhay natin na punong-puno ng kasalanan. Kaya ano po sabi ng Jesucristo? Tayo mula sa amang dyablo. Kaya ang nais nating gawin, yung ginagawa ni Satan. Ito po yung nakasanayang bagay natin sa ating buhay. Pero nung naligtas na po tayo, hindi na tayo nagpapatinag, hindi tayo bumabalik sa nakaraan. Sinasakripisyo natin yung nakaraan, alang-alang sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Katulad po ni Rahab. Kaya sa part na ito, kahit siya po ay isang upahang babae, natakot po siya sa Panginoon at alam niya hindi na niya gagawin yung kanyang kasalanan. Kaya tayo din po ng mga Kristyano, sa loob ng church, dapat alisin po natin yung mga pagkakasalang ito. Okay? Kung ano po yung mga nabanggit ko po kanina, pero hindi lang po yun. Marami pa pong mga kasalanan na nakatago. Kailangan natin maiwaksi. Kasi ito po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ngayon ligtas ka na, pero magpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala.
Kaya ano po sabi ni Kristo? Punta tayo sa John chapter 5. Aklatang 1, chapter 5. Verse 14. May babala ang Panginoong Hesus sa mga taong naligtas na nagpapatuloy pa ng kasalanan. Verse 14, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tignan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Kaya dito po sa buhay natin, hindi pwedeng magpatuloy sa kasalanan. Si Rahab, nung nakilala niya po ang Panginoong Diyos, hindi niya na po ipinagpatuloy yung kanya pong buhay bilang isang upahang babae. Pero tayo po, nung nakilala natin ang Panginoong Diyos, pagkatapos na tayo po'y maligtas, dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ano po ang dahilan? Unang 1, punta tayo. Unang 1, chapter 3. Verse 9. So, unang 1, chapter 3, verse 9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ganun pa man, o bilang mga Kristyano ay mayroon pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. Pero hindi natin pwedeng ikatwiran sa harapan po ng Diyos. Mayroon na kasi akong sinful nature, kaya nagpapatuloy pa rin ako sa kasalanan. Hindi kayo pwedeng intindihin lang ng Diyos. Hindi pwedeng i-consider yung bagay na ito, na dahil lang mayroon tayong sinful nature. Kaya sabi po ng Biblia, yung mga ipinanganak na po ng Diyos, dapat hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Although mayroon pong panibagong sin na darating. Pero yung mga kasalanan natin mula nung naligtas tayo, o 10 years na yan, 15 years na yan nakakalipas, 5 years na nakakalipas, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin, ito po ay mali. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa pagkakasala. Gaya po ni Rahab, dapat yung puso natin, tanggapin natin yung pong pagliligtas ng Diyos. Katulad po ni Rahab, pinapasok niya yung 2 espiya sa kanya pong tahanan. Ibig sabihin, isinakripisyo niya yung kanyang tahanan, yung kanya pong lugar, yung kanya pong bayan, alang-alang sa pagbabago. Ganon din po tayo. Kung nais mo talagang maglingkod sa Panginoon Diyos, isakripisyo mo muna lahat ng mga meron ka. Yung dati mong mga kinagawian, yung dati mong kinasanayan, yung dating pagkakasala, kailangan maitakwil yung bagay po na ito. Para nang sa gayon, sagutin ng Diyos yung panalangin na meron po tayo. Balik tayo, Joshua chapter 2. Aklat ng Joshua chapter 2, punta tayo sa verse 12 hanggang verse 13. Verse 12, babasahin ko po. Kaya't ngayon, sumampa kayo sa akin sa Panginoon. Yamang ako'y nagmagandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Bigyan ninyo ako ng tunay na tanda. Verse 13, basahin ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po ni Rahab, inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. O nung tayo din po, natanggap natin yung ebanghelyo ng kaligtasan, nagnais din po tayo sa Panginoon. Nagpray din po tayo sa Panginoon, na Panginoon, sana po maligtas din po yung mga mahal ko sa buhay. Sana ma-evangelize ko rin sila. Darating din sana yung araw, lumawak din po yung nasasakupan namin. Sa lugar namin, sana ma-evangelize namin sila. Ganito din po yung puso ni Rahab. Pagkatapos niya po magbago, pagkatapos niyang makilala ang Panginoong Diyos, mayroon na pong pagbabago sa kanya pong puso. Dati siyang upahang babae, pero ngayon, ang nais niya ngayon, kaligtasan niya at ng kanyang buong sambahayan. Kaya pagkatapos na tayo po'y maligtas, sana po mayroon tayong pusong katulad po nito pong si Rahab. Yung pananampalatayang meron siya. Isipin niyo po, si Rahab, anong ibig sabihin ng upahang babae? Nagbibigay aliw.
Dahil ba sa pagnanasa ng kanyang katawan? Hindi. Dahil sa pera. Madalas, di ba? Ganun ang ginagawa nila dahil sa salapi. Pero ngayon, nung natagpuan niya po ang Panginoong Diyos, nais niya pa rin ba ng pera? Siningil niya ba yung 2 espiya? Pumasok kayo sa tahanan ko sisingilin ko kayo. Hindi niya po yung ginawa. Ano po ang ninais niya? Kaligtasan lang po ng kanyang sambahayan, ng kanya pong mga pamilya. Kaya sana meron po tayong pusong katulad po nito. Maski po si Apostol Pablo, di ba? Mas magagalingin ko pang ako'y mawalay para lang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nais niyang maligtas yung family niya kahit siya mapunta na ng impyerno. Dapat yung desire ng puso na meron si Apostol Pablo ito pong si Rahab ay meron din pong pusong katulad po natin. Okay? Ito po yung nagnanais po talagang maligtas sila po. Kaya sabi po ni Rahab, iligtas niyo yung pamilya ko. Sana ganun po yung puso na meron tayo. Okay? Mga brothers and sisters, sana ganito din po yung pagnanais natin. Salvation ng pamilya. Paano kung lagi tayong wala sa bahay? Tapos magpapapre-request tayo na sana ma-invite yung family natin. Paano kung nahiwalay na yung puso nila sa atin? Dahil lagi tayong wala. Dahil lagi tayong nagpupunta kung saan-saan. Minsan, mabuti rin yung pag-attend ng church. Pero hindi yun nakakapagpatibay kung yun yung maglilid sa atin na humiwalay sa ating mga magulang. Kung lagi na po tayong nandito. Kailangan lagi pa rin natin silang kausapin. I-evangelize, kamustahin, puntahan. Ito po yung paraan para maligtas po sila. Hindi po yan magic. Hindi mo sila lagi nakakasama. Pagkatapos, bigla na lang may evangelize, may invite mo dito sa church. Hindi po yun ganun. Kailangan gumawa ka rin po ng paraan para maligtas din po sila. Hanggat maaari, kailangan lagi niyo po silang kasamahin. Ganito po yung puso na katulad po ni Rahab. Yung puso po natin na dapat katulad po ng pagnanais na maligtas din po yung kanila pong pamilya. Okay? Ano po sabi ng Biblia? Kung wala kang yung desire na maligtas yung mga mahal nyo sa buhay, mga wala tayong kwenta. Sabi po, mga wala kayong kwenta. Ninais nyo lang maligtas para sa inyong sarili. Pero pag nasa langit na po kayo, masaya ba tayo na nakikita natin yung mga pamilya natin sa impyerno? Ganito po yung pusong may kasakiman. Yung walang pakialam. Ilang panahon na, kung nais natin i-evangelize yung mga mahal natin sa buhay, mula pa lang noon nung naligtas tayo, pinagpapatuloy pa rin natin kahit na inuusig pa rin tayo. Pero kung mula pa lang noon hanggang ngayon, wala tayong desire na i-evangelize sila, maski yung pagbukang bibig, hindi natin ginawa, ito po ay kamangmangan. Pagkatapos ipag-pre-request natin na sana ma-save sila, pero wala tayong ginawa. Wala tayong ginawang anuman. Kaya dapat magkaroon tayong puso na mayroon pong pagnanais na maligtas sila. Ano pa? Balikan natin yung ating unang verse. Mga Kawikaan chapter 31. Kawikaan chapter 31. Verse 30. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yung pong unang bahagi, sabi po, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ganito po si Rahab before po siya maligtas. Siya po ay isang upahang babae. Marahil ito po ay nagme-makeup din, nagpapaganda rin, para magbigay aliw sa mga kalalakihan. Pero ganito po siya noong una, pero nagbago na po yung kanyang puso at hangarin, naging verse 30 sa may huling bahagi na. Dito na po siya sa ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Nagkaroon na siya ng tunay na pagkatakot sa Panginoon. Naibahagi ko na po sa cell group, sa ibang cell group, ano ba yung ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon? Bakit ito mahalaga? Mahalaga po yung God-fearing, yung tunay na pagkatakot.
Hindi ibig sabihin na, may takot naman ako sa Diyos. Kahit na hindi ako umattend ng church, inaalala ko naman ng Panginoon. Hindi po ganoon yung pagkatakot. Ang pagkatakot, sinusunod natin mismo yung pong kalooban ng Diyos, yung kanya pong utos. Kasi takot tayo ng madisiplin. Takot tayo sa mga bagay na ayaw po ng Diyos. Kaya ano po sabi ng Kristo? Huwag ka na magkasala, baka may mas lalo pang mangyari sa iyong masama. Kaya mag-ingat po tayo. Ito po ay same story mula po sa kwento ng dalawang midwives. Punta tayo, Exodo chapter 1. Exodo chapter 1. Verse 15 hanggang verse 17. Chapter 1, verse 15 hanggang verse 17. Medyo mahaba, babasahin ko po. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa upahang papanganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inuutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi inayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Verse 18, ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? Sa verse 19, ganito rin po, dahil sa takot ng mga Hebrea, nagsinungaling din po sila sa hari ng Ehipto. Sinabi ng mga hilot na sa Faraon, sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. Same kung ano po yung ginawa ni Rahab, nagsinungaling din po siya para po maligtas yung dalawang espiya. Verse 20, kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot, at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Verse 21, dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Ano po ang way para makapag-evangelize? Yung totoong pagkatakot. Matakot ka sa Panginoon. Okay? Ito po ang katungkulan ng buong tao. Ecclesiastes, punta tayo. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13. Chapter 12, verse 13, aklat ng Ecclesiastes. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang purpose ng buhay na po natin ngayon, magkaroon na po ng takot sa Panginoon. Sundin ang kanyang utos. After salvation, para hindi madisiplina ng Panginoon, kailangan sumunod sa kanyang utos. Anong dahilan? Kapag hindi ka natakot sa Panginoon, mayroong disiplina. Okay? Kaya sa loob ng church, wag po natin ipagpatuloy yung mga kamaliang ginagawa po natin. Yung mga hindi nararapat. Okay? Ito po'y disiplina ng Diyos kung hindi tayo natatakot sa Kanya. However, yung buhay natin ay buhay na po ng ebanghelyo. Yung nag-i-evangelize na po tayo. Dapat ganito po yung thinking natin bilang mga Kristyano. Kahit kabataan po kayo, yung goal ng buhay natin, mag-evangelize. Ito po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Katulad po ni Rahab, meron pong desire na maligtas yung kanyang pong mga pamilya. Sana pagkatapos po nang tayo po yung maligtas, maging katulad din po ni Rahab, mag-desire na maligtas din po yung mga mahal po natin sa buhay. Joshua chapter 6, punta tayo. Joshua chapter 6. Chapter 6, verse 22. Basahin niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kaya meron pong pangako yung dalawang espiya dito po kay Rahab. Sige, ililigtas ka namin at ang inyong sambahayan. Okay? Dahil pinapasok mo kami sa inyong tahanan, meron kang gantimpala para sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Kaya ano po ang resulta ng pagkatakot sa Diyos? Nasa verse 25. Verse 25, verse 25, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit si Rahab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Joshua. Siya'y nanirahang kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ipinadala ni Joshua upang maniktik sa Jericho. Kaya yung pong pagkatakot ni Rahab sa Panginoong Diyos, meron po siyang ginawa. Pinapasok niya yung dalawang espiya at nagkaroon po ito ng napakagandang resulta. Naligtas po yung dalawang espiya. Kaya ngayon ay meron pong sukli, yung ibibigay yung dalawang espiya para po kay Rahab. Ililigtas po yung kanyang sambahayan. Same story doon po sa Hilot. Balikan natin yung Exodus chapter 1. Exodus chapter 1, verse 20 to 21. Verse 20 hanggang 21. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos, kanyang binigyan sila ng mga sambahayan. Kaya sa pagkakataon ito, ang paraan para makapag-evangelize tayo at marami pong maligtas, ipagpatuloy natin yung pong pagkatakot sa Diyos. Okay? Ito po ay may kaakibat po na gantimpalang ibibigay din po sa atin ang Panginoon. Kaya sana, alalahanin niyo po yung puso na katulad po ni Rahab. Okay? Pagkatapos na tayo po yung maligtas, sana po yung pagkatakot ay hindi po nawawala. Kasi kapag nawala ito, pansinin niyo po, pag dumalo kayo ng church, kasalanan ang ginagawa ninyo kahit nasa loob ng church. O kapag nasa labas naman ng church, ganun din, kasalanan din. Kaya sana, ingatan natin yung puso, huwag pong magkasala. Ang dahilan na hindi maligtas-ligtas yung mga mahal natin sa buhay dahil sa kasalanan. Dahil wala tayong takot sa Diyos. Nagpapatuloy tayo sa sin. Kaya ingatan niyo po yung sarili na huwag pong magkasala maski po sa loob ng church. Okay? Lalo na po sa mga kabataan. Ingatan niyo po yung sarili ninyo. Huwag kayong mahumaling sa mga kung ano pong nakikita ninyo sa social media. Mga awiting makamundo, mga laro, mga pagbibirong hindi nararapat, iwasan natin yung bagay na iyan. Okay? Punta tayo, Mateo chapter 1. Ito po ay isa pang biyayang ibinigay ng Diyos kay Rahab. Ano po iyon? Sa Mateo chapter 1, tingnan niyo po, napakaganda po ng paggagamit ng Panginoon dito po kay Rahab dahil sa kanyang pagkatakot sa Diyos. Chapter 1, punta tayo sa verse 5. Chapter 1, verse 5, Aklat ng Mateo. Verse 5, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Sa verse 5, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. O, isa lang ibig sabihin nito. Naging ninuno ni Jesucristo, ito pong si Rahab. Ito po yung isa sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya. Ano pong dahilan? Hebreo chapter 11. Balikan natin. Para mas maunawaan natin ng detalye yung buhay ni Rahab, balikan natin yung Hebreo chapter 11. Verse 31, basahin niyo po ulit ang sabay-sabay. Basahin natin, 3, 2, 1. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Sa pananampalataya, siya po ay naligtas, maski po yung mga mahal niya sa buhay.
Kaya ang way, para maligtas din po sila, kailangan natin umiwas sa pagkakasala, magkaroon ng takot sa Diyos. Dahil kung hindi, tayo po ang nagdadala ng mga magulang natin sa kapahamakan patungong impyerno. Totoo po ito. Nasa Biblia po ito. 1 Timoteo chapter 5. 1 Timoteo chapter 5. Verse 8. 1 Timoteo chapter 5 verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Okay? Yung iba, yes po, nag-e-evangelize tayo nang hindi natin kakilala. Mabuti pa sila. Pero yung mga mahal natin sa buhay, wala tayong awa sa kanila. Isa lang po ibig sabihin nito. Tayo yung nagdadala sa kanila sa impyerno. Kaya ano po sabi? Siya'y mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Anong dahilan? Kasi yung mga hindi mananampalataya, wala silang idea ng kaligtasan. Hindi naman sila nakapag-Bible seminar. O anong chance para sa kanilang i-invite yung kanilang pamilya? Pero paano tayo na mga naligtas na? Tayo na mga na-save. Mas may opportunity tayo o mas may responsibility tayo para i-evangelize yung mga magulang, mga mahal natin sa buhay. Pero ano po sabi ng Biblia? Masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Kahit mag-evangelize ka ng kung sino-sino, pero kung hindi mo in-evangelize yung pamilya mo, masahol ka sa kanila, sa mga hindi mananampalataya. Kaya kahit naligtas na, kahit sabihin yung nag-e-evangelize tayo, huwag niyo pong kalimutan yung mga mahal niyo po sa buhay. Kaya lagi po namin sinasabi, o yung mga kapatid, kapag walang gathering, mas better pong umuwi na lang po ng bahay. Magkaroon ng time para sa mga magulang po nila, masave po sila. Kasi ito po yung paraan para maligtas sila. Hindi po yan magic, kalaunan, maliligtas sila. Kung walang tulong mo, walang ganoon. Kailangan, di ba, merong talinghaga o merong sinasabi, di ba, ang mga tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero totoo naman, mahahabag ang Diyos sa mga mahal natin sa buhay. Pero, paano ililigtas ng Diyos yung mga mahal natin sa buhay kung wala namang mangangaral? Kung mga mangangaral, hindi naman po nila laging kasama. Kaya gawin natin yung best. Okay? Kung minsan, pwede tayong humingi ng tulong sa mga leaders para lang ma-invite sila. Okay? Lalo na kung mayroon po dito mga available na mga kapatid na marunong mag-evangelize. Kung ngayon, takot po kayo, especially sa mga anak, di ba? Takot po silang i-evangelize yung kanila pong mga pamilya. O natural po yun, kasi pamilya po ninyo. Iba ang thinking sa inyo ng mga pamilya ninyo sa halip na kapag iba naman po yung nag-evangelize sa kanila, doon mas nakikinig sila. Kaya mas maganda, samahan niyo po. Mag-ask kayo ng help sa mga leaders po natin o sa mga may kakayahan po mag-evangelize. Okay? Andito po kami, kasama po si Pastor. Malapit na po yung Grand Bible Seminar, gawin natin yung best natin para ma-evangelize din po sila. Hindi lang po yung mga hindi natin kakilala, kundi pati rin po sila. Okay? Kaya tingnan niyo po, napakaganda po ng buhay nito pong si Rahab. Kilalang kilala siya sa New Testament kasi nga, nakitaan po siya ng napakagandang potensyal para siya ay maligtas. Santiago chapter 2. Santiago chapter 2. Verse 25. Verse 25, basahin niyo po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anong ibig sabihin ng inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? O nakitaan kasi siya, kung totoong ligtas siya,
mayroon siyang desire para maligtas yung pamilya niya. Kaya ano pong ginawa niya? Hinayaan niyang pumasok yung dalawang espiya. Ito po yung ginawa ni Rahab para maipakita, totoong ligtas siya, at para maipakita na sana, at para magkaroon siya, masabing may desire talaga siya, na maligtas yung mga mahal niya sa buhay, ginawa niya yung paraan na ito. Kaya tingnan niyo po, sa verse 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kaya kung ligtas ka na, gagawa ka ng paraan para maligtas din po sila. Kung ligtas ka na, yung pananampalataya mo dapat mayroong pong gawa katulad po ni Rahab. Ito po yung inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Nakita natin sa pamamagitan ng gawa ni Rahab, o yung pagkilos ni Rahab, dahil sa bagay na yon, naligtas yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya tayo rin po, kung patuloy lang tayo nagpapapare-request pero wala tayong anumang ginagawa, ito po ay walang silbi, wala po itong katuturan. Kaya gumawa tayo ng paraan. Totoo po, nahahabag ang Diyos sa mga hindi ligtas, pero nasa atin po mismo ang gawa. Naiintindihan po, brothers and sisters? Gawin natin yung best para ma-evangelize po sila. Although, may mga times umabot talaga ng ilang panahon, ilang taon, pero huwag niyo po silang sukuan. Gaya po ng sinasabi ko po lagi sa mga kapatid, hindi ibig sabihin na nag-pray ka at once, o kung hindi sila nag-join ng Bible seminar, hindi ibig sabihin nun ay titigilan nyo na po sila. Ipagpatuloy pa rin yung pananalangin. At the same time, meron din pong gawa. Yung pagkilos, mag-evangelize, magpatuloy, puntahan, kausapin. Okay? Ito yung pinaka-best way para matulungan po natin sila na maligtas din po. Okay? Para hindi po masabi ng Biblia na mas masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Kaya, katulad po ni Rahab, nagkaroon siya ng desire, maligtas din po yung kanyang mga mahal sa buhay. Kahit siya, naiintindihan niya po siya isang upahang babae. Oo, upahang babae siya. Labis na makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero nagbago siya dahil sa pagkatakot niya sa Diyos. At dahil sa pagbabago na yon, dinais niya rin po na sana maligtas din po yung mga mahal niya sa buhay. Ito po ay kumakatawan sa atin ng mga Kristyano, dapat magpatuloy yung pagkatakot sa Panginoon. Kung may kasalanan pa rin, kailangan po natin ipagpatuloy, iwaksi, paunti-unti hanggang sa mawala. Nang sa gayon, pakikinggan ng Diyos yung panalangin natin na maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Malinaw po? Hindi? Simula ko ulit akong sumpisa. Gusto nyo? Malinaw po? Maraming salamat po, brothers and sisters. Thank you so much.